Then one day, unexpectedly, nakilala ko si Mandana sa Mudiger Road. Ipinarada ko ang aking jeep at tinanong siya, Mandana, saan ka nanggaling? Kahit si Carvalho sa Hibo ay gustong makita ka. Kahit sabihin ko sa iyo, hindi ka ba dapat sumama? Nagpadala ka ba para sabihin sa akin? Walang nagsabi sa akin. Aniya, nanlalaki ang mga mata na parang walang alam. Akala ko nagbibiro siya. Something like this, I sent someone to tell someone about Norway Ramayana. Honey, come sit in our barn. If there's a box, I'll bring it for you to collect. I'll find you, sabi niya. Nasaan ang Norway Ramayana? Hindi ko mahanap ito, sabi niya. Sa sandaling nabanggit ang pangalan ni Ramayana, siya ay nagmukhang isang espiritual na manlalakbay. Wala akong sinabi. Nagkaroon kayo ng conflict sa kanya. Kaya ka nagpadala sa iba. Tingnan mo ang talino niya. Galit na galit siya. Kanina pa ako nakikipagtalo sa kanya. Hindi ko sinabi sa iyo ang tungkol dito. Dapat ikaw mismo ang nagtanong sa kanya. Bakit ako magtatanong? Naghahanap yata ng mapapangasawa ang bastos na ito. Anyway, Carvalho Saheb, let me see you. Nakita mo na ba siya? Sabi ko, hoy, disipulo ka ni Carvalho Saheb. Ginawa mo lahat ng sinabi niya. Pero sasabihin mo pa rin ba sa akin? Sabi niya. Nabigla ako. Naisip ko kung paano ipagkanulo ng siyentipikong ito ang kanyang tiwala. I asked him, hoping to get more clues about their relationship. Libre po ang P1 na trabaho, sir. Nung hiniling ko po sa kanya na ibigay sa akin, binigyan niya po ako ng damit na Kristiyano ayon sa kanyang kasta. Ibigay niyo po sa akin. Ikaw kasi, kahit anong mangyari, wala kang partner o anak. Ibibigay ko sa kanya. Pinilit niya na ayaw mo sa P1 na trabaho, sir. Ang gulo ko talaga. I expect to be single this year. After this month, there will be no next month, there will be no next month. Hayaan siyang mamatay. Nakaramdam ako ng galit na ginapos niya ang asawa niya at pinatay. Sinubukan niyang pahirapan ang lahat dahil sa kanyang asawa. Ano ka ba? Guro mo si Carvalho Saheb. Tinuruan niya akong umintindi. Tinuruan niya akong magtrabaho na parang bubuyog. Kapag nakikita ko siya, lagi kong sinasabi na mas magaling ako sa anak ko. Ngayong nakikita ko siya, parang may caste mentality na siya. Ganito ang usapan niyo tungkol sa isang guro. Sir, isa siyang saheb na kumikita ng libu-libong rupi sa isang buwan. Paano niya mauunawaan ang aking paghihirap, sir? Sabi ni Saheb, wala siyang anak at walang trabaho. Kung babalikan namin ang aming pagsasama. Ang aking ina ay walang pamilya at ang anak na ito ay pinagmumulan ng kahihiyan sa akin, aniya, na binuksan ang kanyang mga mata. Sa pangkalahatan, tila siya ay dumaranas ng iba't ibang uri ng sakit. Para medyo gamaan ang pakiramdam niya, sinabi ko, Mandana, anong klaseng tao ka? Kung patuloy ka sa pag-ikot ng ganito, walang magbibigay sa iyo ng trabaho. Walang babaeng magbibigay sa iyo ng trabaho. Wala man lang lalapit at hahawakan ng kamay mo, alam mo ba? Nakikiramay kong sabi sa kanya, pero pumayag siya. Sir, what's wrong with you? Manahimik ka na lang. Marami ka nang nagawang pelikula sa mga dayuhan. Sabihin mo kay Romana at papayag siya. Handa akong iwan ng anak niya, sir. Malaki ang sakripisyo niya para sa akin. Ililigaw siya ng tatay niya, sir. Gawin mo ulit. Tingnan natin kung mahuli ng Norway si Ramaya at sabihin sa kanya, dapat kang pumunta sa Carvalho Saheb minsan, sabi ko. Pagod na akong makita ang hindi maalis na inis niya. Ban apa, sabi ko at pinaandar na ang jeep. Si Mandana na nakatayo sa footrest at humihingi, ay tinanggal ang kanyang mga paa at ibinaba ang mga ito.